Panginoon. Ang kaligayahan nila, ang kasayahan nila ay nasa pagbubulay-bulay o nasa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang mga mananampalatayang ito, mga kapatid ko, nais nila na lagi po nilang marinig, lagi nilang mapag-aralan, mapagbulayan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So saan po ba tayo naging masaya, mga kapatid, bilang mananampalataya? So bilang mananampalataya, ito ha, bilang mananampalataya, saan po ba masaya ang mga mananampalataya? Nasa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligayahan nila, mga kapatid ko, ay nasa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligayahan ng mga kulay na mananampalataya, mga kapatid ko, hindi sila kontento, hindi kompleto ang buong isang linggo nila kapag hindi po sila makapunta ng simbahan para sumamba at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Subalit sa mundo, mga kapatid ko, iba ang kaligayahan ng mundo. Ano yung kaligayahan ng mundo? Kapag dumating na yung sweldo o sahod, mga kapatid ko, maraming mga tao sa mundo masaya. At sasabihin pa ng kapitbahay nila, kakilala nila, manlibre ka naman dyan. Amen? Bagong sweldo ka yata. Di ba? Hello? Yung iba naman, mga kapatid ko, bagamat bagong sahod, malungkot. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, kulang pa pangbayad sa mga bayaran. Kung hindi naman lahat, mga kapatid ko, sapagkat mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga kapatid ko, alam ko po, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basta maging kontento ka lang sa anong biyaya, sa anong blessing na iyong natatanggap at masaya ka kung ano man ang iyong kalagayan. Amen? Ang hindi lang naging masaya ka lang dahil bagong sahod ka, masaya ka lang dahil nakapagtapos ka ng pag-aaral, masaya ka lang dahil may maganda ka ng trabaho, masaya ka lang kasi may maganda kang negosyo, masaya ka lang dahil kung ano man. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ng tao po ay hindi po sa mga bagay na tinatangkilik niya o upang anumang mayroon siya. Ang tunay na kaligayahan ng tao, mga kapatid ko, lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya, yung ikaw ay nasa Panginoon. Nakuha ba natin, mga kapatid? Hello? Dahil hindi ho, mga minamahal kong kapatid, tanggap ng mahal ng Panginoon na naging masaya sila dahil nakapagtapos sila. Naging masaya sila dahil maganda ang hanap buhay nila. Naging masaya sila dahil maganda yung trabaho nila. Hindi yan, mga kapatid ko, yung hinahanap ng mahal ng Panginoon. Amen. Hindi dahil masaya sila kasi pinagaling sila sa karamdaman nila. Binago yung buhay nila. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, kapatid, ang hinahanap ng Diyos, paano maisulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Amen? Kasi marami po, mga kapatid, iniisip kasi ng iba, pinagaling ako sa aking karamdaman, mapupunta na ako ng langit. Nabago yung buhay ko, mapupunta na ako ng langit. Yun po ang kaisipan ng marami sa akin. Kapatid, marami po mga nabago ang buhay. Subalit, mga kapatid po, kumusta sila? Nagpapatuloy ba sila? Marami din pinagaling. Ang mga kapatid, kumusta ba? Nagpapatuloy ba sila? Alam niyo ba, mga kapatid, yung hinahanap ng mahal na Panginoon, yung magtitiis hanggang wakas, yun po ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat simula nung nakakilala sila sa mahal na Panginoon, nagpapatuloy sila. Dumaan man yung mga problema, dumaan man yung mga pagsubok, mga kapatid ko, nagigipit pa sila, nahihirapan mo sila. Subalit naging masaya sila sapagkat yung pangalan nila nakasulat doon sa langit, hindi lang nakanggan sa listahan. Amen. Yung pangalan mo nakasulat doon sa langit. Sa listahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, mga kapatid ko, kapag pinapabayaan ng tao ang kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos, unti-unti po yung mawawala.
Amen. Naniniwala mo ba kayo mga kapatid? Amen. Nung ikaw na bautismuhan ka, tinanggap mo ang mahal na Panginoon bilang Diyos at hari ng iyong buhay at nagsisi ka sa iyong kasalanan. Yun po'y simula, record po yan. Mga minamahal ko mga kapatid, sa isang tao na kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap ang mahal na Panginoon at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Doon po mga kapatid, naka-record po, Praise the Lord. you, pangalan ko. Amen. Amen? Amen. Hindi mo yan nailista ng mga nagbautismo. Subalit nakalista yan doon sa langit. Glory to God. Bakit? Ano sabi ng kanilang kasulatan? Ang sabi ng Biblia, mayroon pong dalawang aklat. Ilan po ba yung aklat, mga kapatid? Dalawa lang. Ano yung aklat na yun? Aklat ng buhay at aklat ng mga gawa. So ngayon, pag yung pangalan mo wala doon sa aklat ng buhay, nako, nakakatakot yan. Amen. Kaya pagsigapan natin yung pangalan natin, nakasulat mo sa aklat ng langit. Paano po hindi mawala yung pangalan natin? Magpatuloy ka na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang pahinaan ng loob, huwag kang madiscourage, huwag kang manlamig, huwag kang manghina, huwag kang lumayo sa mahal na Panginoon sapagkat yung pangalan mo ay nakasulat po sa langit. Dumating man sa atin, manghina ka man, manlamig ka man, makisod ka man, pero alalahanin mo, kapatid, ano ba yung mas mahalaga sa iyo? Yung kinatisuran mo o ang Panginoon? Amen. Yung nakikita mo mali ng kapwa mo o ang Panginoon? Pero alam niyo ho, mga kapatid, ang madalas, tayong mga nakakita ng mali ng ating kapwa, pero yung sarili nating pagkakamali, hindi natin nakikita. Amen. Naniniwala rin ba kayo? Amen. Yung ang galing-galing natin, ang galing-galing ho ng tao, mga kapatid na magsabi, ay, wala kayong kaligtasan. Nakikita mo ba? Nakikita ba natin yung pagkakamali natin? Amen? Lahat naman tayo makasalanan. Amen. Waninga tayo karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit kung tinanggap mo ang mahal na Panginoon, naglingkod ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, pinabaging dapat ka ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Kahit makasalanan ka, makasalanan ako. Kaya nga mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda na dapat nating maintindihan mga kapatid, katulad ng awitin, kapag galit ay dumating, sa isip ay itinanim, ang kabigatan ay dumating. Amen. Amen? Amen. Kapag ito'y kinitimkim, galit ay ayaw. Ha? Galit, mga minamahal kong mga kapatid, kasi kinitimkim mo na eh. Galit na yan. Amen? Pero ito lang yung dapat natin huwag natin makalimutan. Huwag mong kalimutan, mga kapatid, na magpatawad. Amen. Bakit? Kasi pinatawad din tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? Pinatawad ka rin. So sino ba yung nagpapatawad sa atin? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. So bilang pinatawad ng mahal na Panginoon, sa ating mga kasalanan, mga kapatid ko, na ito'y ating pinagsisisihan at ating tinalikuran, kaya mga kapatid, ang isa sa simbolo o sign yan, baguhin natin ang takbo ng ating buhay. Amen. Amen? Kung dati, grabe tayo manira, dati, grabe tayo manlait, grabe tayo mag-usik, grabe tayo magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa. So, nakilala mo na ang mahal na Panginoon. Bakit? Bakit hindi ka pa rin nagbago? Amen. Bakit hindi pa rin tayo nagbago? So, kinakailangan, mga kapatid ko, nasabi ng Biblia, ang sino mang nakay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na, at narito siya ngayon ay pawang naging bago. So hindi lang basta pag-angkin na ako'y nasa kay Kristo. Ako'y nasa Panginoon. Ako ay born again. Ako ay mananampalataya. Dahil ang dami po mga mananampalataya sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, na hindi nila tinanggap o hindi nila natanggap yung pangako ng ating pinakamahal na Panginoon, bagamat sila po'y sumampalataya. Dahil yung napakinggan nila, mga kapatid ko, ay nawawalan ng kabuluhan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Kaya kung ikaw mananampalataya ka, ikaw ay totoong born again, ikaw ay totoong ligtas. Kung ikaw ay totoong ligtas, huwag kang makuha na yung mga masamang espiritu magsusuko sa'yo. Praise the Lord. Amen? Huwag kang makuha. Kung mayroon kang dapat ikakuha, yung pangalan mo nakasulat Glory to God. sa aklat ng Biblia. Gusto ba natin yung mga kapatid? Amen. Ano po ba yung gusto natin? Ano po ba yung gusto ng mga mananampalataya? Oo. Di nga. Amen. Marami mga mananampalataya, mga kapatid ko, masaya sila, hindi dahil sa kung ano mang kaligayahan meron sila. Amen? Pero pagdating sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo makikita yung saya. Tatay mo sa Praise the Lord. Amen. Pero sa mga bagay ng mundo, makikita mo yung enjoyment ng mga tao eh. Di ba? Amen. Yan o, mga kapatid ko ay mga palatandaan na yung saya ng marami sa atin, mga kapatid ko, ay hindi dahil sa nakasulat yung pangalan sa kitang buhay, kundi sa kung ano ang mayroon sila. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Gising mo ba lahat? Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 20. Ganito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisukok sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Oh, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Saan po ba kayo, mga kapatid ko, dapat matuwa? Saan po ba tayo dapat matuwa? Matuwa ka, mga kapatid ko, sabi ni Brother Alvin, kung yung pangalan natin ay nakasulat doon sa langit. Amen. Matuwa ka kung lagi kang nasa gawain ng Diyos. Amen. Matuwa ka kung lagi kang sumusuporta sa gawain ng Diyos. Matuwa ka kung lagi kang nagpupuri sa Diyos. Matuwa ka kung lagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Amen? Matuwa ka o maging masaya ka kung lagi kang nag-aaral na salita ng Panginoon. Amen. Yun yung tunay na kaligayahan ng mga mananampalataya. Tunay na kaligayahan ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Amen. Ano ba yung kayamanan doon sa langit? Kayamanan doon sa langit, mga kapatid ko, itong ginagawa natin, pag-iipon ito ng kayamanan doon sa langit. Amen. Hindi para mag-open ka ng bangko para ilagay mo doon yung lahat ng sweldo mo, lahat ng yaman mo. Amen. Hindi para magkaroon ka ng mga negosyo para lumago pa yung kayamanan mo. Amen. Amen? So hindi yun. Yung pag-ipon ng kayamanan, mga kapatid ko, ay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung lagi ka na sa gawain ng Diyos. Amen. Amen? Akala ka sa mga espiritual na gampani. So tungkulin makalangit yan, gawain makalangit yan. Pag-iipon po yan ng kayamanan doon sa langit. Yan lang ho, mga kapatid ko, ang hindi po naiintindihan ng maraming mga mananampalataya, ng maraming tao sa mundo, dahil iniisip lamang nila trabaho, negosyo, hanap buhay, trabaho, negosyo, hanap buhay, trabaho, negosyo, hanap buhay, sweldo. Amen. Doon lang umiikot yung buhay nila. Amen. Amen? Subalit ay hindi nila alam, mga kapatid ko, na mayroon po talaga tayong dapat pagsumikapan. Amen. Mayroon po pala tayong dapat gagawin. Ito po ay ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi na dapat iikot yung buhay mo sa pamilya mo. Hindi na dapat iikot yung buhay mo sa negosyo mo. Hindi na dapat iikot yung buhay mo sa trabaho mo. Kundi dapat, mga kapatid ko, priority natin, walang iba ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, sapagkat yan po'y patunay na yung pangalan mo ay nasa langit.
Amen? Amen. Di ba, ang dami-dami mga tao sa mundo nagsasabi, gusto nila ng langit. Ay, gusto namin ng langit. Yung langit. Ang sabi ko ng awitin, gaano man kalayo ang langit. Yung langit, gusto nila marating yung simbahan na. Hindi sila makarating. Sa langit pa kaya. Tama? Yung gusto ng langit, mga kapatid ko, dapat sa simbahan pa lang, makarating ka na. Kasi ang araw ng paghukom, mauna saan? Sa bahay ng Diyos. Amen? Wala naman sinasabi na maunang paghukom sa trabaho, maunang paghukom sa negosyo, maunang paghukom mga kapatid ko kung saan mga sikat na mga gusali o mga mall. Wala doon eh. Ang sabi ng banal na kasulatan sa araw ng paghukom, mga kapatid ko, mauna sa simbahan, sa bahay ng Diyos, kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Eh ngayon, pagdating ng pag-araw ng paghukom, wala ka sa simbahan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung yung bahagya na ng tunupad sa kautusan ng Diyos, hindi pa nga maliligtas eh. Amen. Lalong-lalo na kaya yung hindi tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoon. Lalong-lalo na kaya yung hindi nagpapahalaga sa salita ng mahal na Panginoon. Kahit kayong lagi nagsisimba, mga kapatid ko, lagi nagsisimbahan, hindi para sigurado mapunta ng langit sapagkat hindi po tumalima o sumunod sa kautusan ng Diyos. Lalong-lalo na kayo hindi ho nagsisimba. Amen. Amen? Amen? Ang lang na naman sabihin, hindi ko kasi alam eh. Oh. Hindi mo nga alam. Kasi nga hindi ko alam kung kita na simbahan. Amen. Amen? Kaya hindi mo talaga alam yun. Malalaman mo lang yan kung lagi kang nagsisimba. Kung lagi kang nag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Lahat ng nagsasabi ko sa so ngayon, magdadahilan naman, wala naman kasi simbahan. Halos barangay, may mga simbahan. Tama? Di ba? Amen. Bayan, may mga simbahan naman. Oh, tapos, mga natuwiran na kayo, wala simbahan. Di ba? Dahilan lang po yan ng tao, kasi ayaw naman talaga nila. Tama? Dahil kung gusto nila, may paraan. Dahil ayaw, dami naman dahilan. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. So ito po, mga kapatid ko, ay hindi lamang po para sa akin, kundi ito po ay para sa lahat. Amen. Di ba gusto natin ang langit? Amen. Ang araw ng paghukom, saan mauna? Sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos. sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal. Puri po ang aming pinakamamahal na Panginoon. So ngayon mga kapatid, na ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kung ating pong bababasa, na sinasabi po ng banal na kasulatan mga kapatid, na ito po ang nais po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po, mga kapatid ko, ay lumakad ng ayon po sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Nasabi po dito sa anak ko ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talata po ay 1, ituloy po natin ang basa hanggang 3. Matatapos nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya. Sapagkat tunay na tayo'y pinag-aralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan yaon. Gaya na sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, sapagkat apagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. So, ang sabi po dito ng banal na kasulatan, mayroon pong tinukoy po ang Biblia ng pagpasok sa kapahingahan.
Ito po, mga kapatid ko, ay araw po ng pagsamba. Amen? Amen. So binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para magtrabaho at gawin mo ang lahat ng iyong mga gawain. At sa ikapitong araw, mga kapatid ko, yun po ay dapat ilaan mo yan sa mahal na Panginoon. Amen. So pala sabi dito ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, marami pong mga tao na hindi ho sila nakakapasok. Ibig sabihin, hindi ho sila pumupunta. Bakit? Kasi nga po, sinasadya nila na sila po ay hindi po pupunta. Amen? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpahinga siya sa ikapitong araw sa lahat ng kanyang ginawa. Amen. Di ba? Sa lahat ng kanyang ginawa, ano ba yung ginawa ng mahal na Panginoon? Ginawa niya ang langit at ang lupa, ang dagat, lahat ng ating natatanaw sa sanlibutan ito, nilikha o ginawa ng mahal na Diyos sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, ang Diyos po ay nagpahinga. Amen. So ngayon, nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, may mga taong hindi papasok sa kapahingahan yaon. Bakit? Dahil nga, mga kapatid ko, na kahit napakinggan nila, yung napag-aralan o napag-aralan, mga kapatid ko, hindi nila ito napapakinabangan sapagkat walang kalakip na pananampalataya yung mga nakakarinig. Sino dito may pananampalataya? Taas yung kamay. Yung lahat na may pananampalataya, narinig mo, narinig natin ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So dapat sumampalataya at maniwala ka na yung salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Mga kapatid ko, at ito'y dapat nating ipamuhay. Sapagkat ang sabi po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw at ako ay dapat matakot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katungkulan ng lahat ng tao eh. Amen. Amen? Sumunod sa utos ng mahal na Panginoon. Tungkulin ng lahat ng tao, hindi lamang po tayo. Hindi lang po tayo nandirito. Hindi lang tayo, mga kapatid ko, na sinasabi ng banal na kasulatan, kundi lahat ng tao, tungkulin nila ang sumunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit pamilya mo, kahit kamag-anak mo, kahit kapatid mo, kahit kapitbahay mo, tungkulin nila na sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Dahil yun po, mga kapatid ko, yung sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lamang po sa bansa ito na Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, lahat ng tao na nilikha ng Diyos, tungkulin nila ang sumunod at tupad sa kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Bakit? Bakit? Dahil nasabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, titipunin niya ang lahat ng kanyang mga hinirang mula sa 4 ng sulok ng daigdig. Amen. Ilang sulok mo ba yung daigdig, mga kapatid? Mula sa 4 ng sulok ng daigdig, titipunin niya ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi lamang po ito sa Pilipinas. Amen. Hindi lamang po, mga kapatid ko, kung saan bansa, kundi sa buong mundo. Lahat ng kanyang mga pinili, lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Amen. Hindi yung nagsasabi na sila'y nasa katotohanan. Amen. Tayo na sa buong katotohanan. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, mula sa 4 na sulok ng daigdig ay titipunin ng Diyos ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinirang. Kaya sikapin mo, kapatid. Sikapin natin, mga kapatid ko, na isa tayo sa mapili ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo sa tinatawag na paligsahan? Amen. Oo. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ganun eh. Amen. Kasi ang sabi ni Pablo, mga kapatid ko, ang sabi niya, katulad tayo sa mga lumalaban sa mga palaruan. Amen. Ha? Amen? Na kung saan sinasanay yung kanilang mga sarili, sinusupil yung kanilang mga sarili. Ganun tayo. Amen. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, na tayo po, habang tayo po'y tumatakbo, lumalakad tayo, namumuhay tayo, sinusupil natin yung ating mga sarili, mga kapatid ko, kung tama pa ba yung ating ginagawa. Amen. Amen? Amen. Ganun po, mga kapatid ko, sa mga sumasali sa mga paligsahan. Amen? Ha? Kung baga, mga kapatid ko, yung mga bagay na hindi ho
maaaring makakasira na kaya kung mga pisikal na pangatawan, pinapaiwasan sa kanila yan. Bakit? Kasi ho, mga kapatid ko, maapektuhan ang kanila pong laban. Amen. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Praise the Lord. Ganun din yung sabi ko, lingkod sa mahal ng Panginoon, nagkipagtigma din tayo. Amen. At unang-unang kalaban natin dito, mga kapatid, sino? Unang-unang kalaban natin, sarili natin. Amen. Amen? Amen. Oo. Sarili natin, ang unang-unang nating kalaban. Amen. Lahat tayo magsabi po sa Praise the Lord. Lord. Kasi ang sabi nga ni Pablo, mga kapatid ko, gusto niya magsumunod sa kalooban ng ating pinagmamahal na Panginoon. Subalit dahil sa kasalanan tumitira sa kanyang katawan. Amen. Ganun pa sa atin. Amen. Amen? Amen. Dahil sa tumitira na kasalanan dito sa atin, mga kapatid ko, yun po ay isa sa hadlang para hindi mo masunod. Hindi natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen? So unang-unang kalaban natin, mga kapatid, sarili natin. Pangalawa, takot na sila. Dahil mo sa aming personal. Pangalawa, wala na. Sabi nung pangalawang kalaban, yung kapatid ko eh. Pag ano natin pinakamahal kayo na. So, unang-unang kalaban natin, mga kapatid ko, ay yung sarili natin. At itong si Satanas na manunokso. Kasi kung matatag ka, matibay ka, marunong ka makipagdigma, makipaglaban, mga kapatid ko, hindi ka matutokso ni Satanas. Amen? Bakit si Eva, bakit siya natukso ni Satanas? Kasi nga, mga kapatid ko, mahina yung kanya kong physical. Amen. Lahat tayo masabi first Praise love. the Lord. Eh si Adan kasi, malakas yung physical niya. Kasi galing siya sa lupa. Amen. Lahat tayo masabi first love. Praise the Lord. Hindi naman, wala naman yung mga kapatid mo. Ha? Si Adan kasi, mga kapatid ko, siya yung sinabihan ng mahal ng Panginoon na may isang puno na may bunga na huwag nilang galawin. Huwag nilang kunin yung bunga. Kasi pag puno kasi kayo, hindi lumapit man sila. Sino yung sinabihan? Si Adan. At ito si Eva, mga kapatid ko, nakinig niya lang. Hindi talaga hindi siya doon kasama sa sinabi ng mahal na Panginoon. May sinabihan si Adan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng babae, sabi ng ahas, tunay ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa anumang? Ang sabi ng babae, lahat naman, pwede naman kainin, maliban lang doon. Sa isang sinabi ng Diyos. So, amen? Lahat tayo masabi po sa Lord. So ngayon mga kapatid ko, dito po, nilalarawan po ng banal na kasulatan bilang mananampalataya, nakikipagbaka tayo. Ha? Nakikipagdigma tayo. Yung laban po natin mga kapatid ko, ito po ay hindi laban sa laman at dugo. Amen. Amen? Hindi ko dahil nilayag ka ng kapatid mo, tapos laitin mo rin. Hindi yan. Amen. Ha? Inusig ka, inaway ka ng kapwa mo, tapos awayin mo din. Hindi yan ang labanan na tinutukoy po ng Biblia. Yung labanan na tinutukoy po ng banal na kasulatan, marapat po sa pamagitan ng masamang espiritu na siyang nandito ho mga kapatid ko sa mundo ito. Amen. Amen? Amen. Ha? Siya yung halos umaalipin mga kapatid ko sa maraming tao sa mundo. Amen. Yung mga masamang espiritu. Kaya kung ikaw mananampalataya ka, anak ka ng mahal na Panginoon, binigyan ka ng katalinuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, so alam mo kung ano ba ang gawa ng kaaway.
Amen? Binibigyan na tayo ng pagkaunawa, binibigyan ka na ng kahulungan ng ating pinakamamahalap ang Diyos. So ngayon, alam mo na dahil ito'y gawa ng kaaway, pero pinagbigyan mo. Amen. Amen? Kung sabihin mo, hindi kasi ako lahat tayo magsabi po sa kung yan po'y alam mong gawa ng kaaway, huwag mo nang pagbigyan. Gawa ng kaaway, mapapahamak ka. Amen. Amen? Masisira yung spiritual mo na buhay. So pag gawa ng kaaway, alam mong gawa ng kaaway yan, mga kapatid ko, labanan mo na. Amen. At ang sabi ng Biblia, ang inyong kaaway na dyablo ay katulad ng leon na umuunga, gumagala, at naghahanap ng kanyang masisira. Eh, sino yung sisirain ng kaaway? Tayo mananampalataya. Oo, ang tao. Tao naman. Sino ba yung sisirain ng kaaway? Ang sisirain ng kaaway o pilit na sinisira ng kaaway, mga kapatid ko, yung mga taong naglilingkod sa kanila. Amen. Mananampalataya. Amen? Amen. Bakit? Kasi alam niya, mga kapatid ko, yung mga tao ito, marami pang tao ang maligtas dahil sa pamagitan niya. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, marami hong mga mananampalataya bumabagsak. Amen. Bakit? Kasi nga, mga kapatid ko, tinatrabaho sila ng kaaway. Amen. Tinatrabaho sila ni Satanas. Amen. Kaya kung tayo kung mga mananampalataya, lalong-lalo sa mga ginagamit, mga kapatid ko, subject tayo araw-araw, mga kapatid ko, subject tayo ng kaaway para ilugmok ka, para ibagsak ka, lalong-lalo na yung lagi mong, Praise the Lord. yung lagi mong nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid ko, pagdating mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahala pa yung Diyos, dapat mga kapatid ko, ipinapakita natin dito, walang iba, mga kapatid ko, maging seryoso tayo sapagkat yan yung isa sa sandatan natin upang malabanan natin ang gawa ng kaaway. Amen.